Okay na, on the air na tayo, mga kapatid. Tayo po'y magpapatuloy, mga kapatid, sa ating afternoon session, ang ating pag-aaral ng mga paksang ating itinalagang ipangasiwa sa ating mga kapatiran dito po sa buwan ng bagong pumapasok na buwan ng Abril 2021. Bago po ang lahat ay nais kong bigyan daan ng pagbati sa ating lahat ng mga nakapanunghay ngayon sa ating pong online service ng ating pag-aaral. Maligaya at mapayapang araw ng pakikiisa sa ating aralan. Brad Ruben Sebuk Senior, magandang hapon po. Kay Sister Felisa Sebuk, ating General Secretary. Brad Rante Santiago, na pinapanood ko ngayon, talagang always good looking. Yun din kay Brad Ruben Sebuk, medyo mainit ang ulo ko ngayon. Sa sobrang init ng panahon, baka ako ma-stroke eh. Pero maganda po yung ating mga paksa. Kay Brad Ruben Santiago, hi po. Magandang hapon po sa inyo. Sis Rhea Santiago, ang may bahay ng ating minamahal na Administrative Officer, Brad Randy Santiago. Ganon din po sa ating mga ginagalang na mga kapatiran diyan sa dako ng Cavite. Brother Teodoro Atienza, magandang hapon po. Sister Seni Atienza. Sa ating minamahal na bodyguard ni Brad Ruben Sebuk, Brad Henaro Semira. Tinatanong ko kanina, parang si Pampero Lacson eh. Brad Bonifacio Andal, hello po sa inyo, ating magiting na kapatid. Brad Reynaldo Andal, maligayang araw po. Brad Edwin Sebuk, si Brad Artemio Auren, na nais ko ring batiin ng maligayang araw ng kapanganakan. Happy birthday. Ayun din sa matagal ko na rin hindi nakikita, Brad Larry Casanova. Ayun din, hello po kay Brad Oticiano Navarro, Brad Lucio Rom, batid ng Osyo, na sa aking balita ay medyo dumalo sa ospital. Ngayon ay malakas na ayon sa balita ni Brad Rante kanina. Brad Marlon Rom, hello po sa inyo. Kay kapatid na Boy Bugtong, maligayang araw po ng pakikiisa sa ating aralan. Sa ating paborito at minamahal na kasama, na ating talagang mahal na mahal, kay si kapatid na Galoy Gonzalo Pormon. Ayun din kay Brad Eddie Macenas, Brad Reynante Macenas, maayong hapon po sa inyong lahat. At kay Brad George Navarro, hello po. Brad Polly Angge, hindi natin malilimutan ang ating Sergeant at Arms, ang pinakamakisig, kahit walang buhok, si Brad Porfirio Voluntad. Maligayang araw po ng ating pagsasamahan sa pamamagitan ng online service. Nais din nating bigyan ng pansin, pagbati sa ating mga kaisa sa gawain, si Brad Aldo Santiago, ang president ng kanilang sambahayan. Gayon din ang kanyang vice president, si Sister Eva Sebuk. Maligayang araw po na pagsasamahan sa inyo. Dalawa, lagi po kayo magmamahalan. Gayon din ang ating magiting na kasama, si Brother Michael Balwis, na lagi po nating kasama
sa ating mga ganitong uri ng mga gawain. So magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating sinasagawang aralan. Nais ko ring banggitin ang pagbati sa ating mga kapatiran na magdaraos ng kanilang anibersaryong pasasalamat. Bukas po, ika-2 ng Abril 2021, na kung saan tayo ring lahat ay makikiisa sa pamamagitan ng modernong pangangasiwa, modernong kaparaanan through online streaming na gagampanan po ng ating mga technical team. Sa kinabukasan po, dito po sa lokal ng Guyong-Guyong, General Aguinaldo, Cavite, sa Medina 2, na kung saan ay nag-usap na po kami sa pamamagitan ng telepono ni Sis Jenny. Maraming salamat sa lagit-laging pagbabalita, na kung saan ay alam na po nila yung kanilang instruction tungkol po dito sa ating magiging gampaning. Ngayon po ay gaya ng pagkakabanggit ng ating minamahal na kasama, Brother Renante Santiago sa kanina sa unang paksa, ang pagbabalita. Nabanggit din ang kalagayan natin ngayon bilang sa aming pong lugar. At sa aking kaalaman ay tila yata malawak na rin hanggang sa Batangas, hanggang sa Nueva Ecija, and some other parts of Luzon ay ECQ na rin. Na kung saan medyo mag-extend yata ayon sa nabasa kong balita. Hindi pa sure, pero baka sa April 4 ay ipapahayag natin Pangulo kung talagang ma-extend up to the 30th of April 2021. Samot-saring mga isipin din ang nakapaloob sa atin. Iniintindi natin ating mga kapatiran na tatamaan ng ganitong problema, sapagkat hindi rin basta-basta yung tinatawag na ECQ, kung saan maraming mga hanap buhay din ang mawawala. Anyway, sanay na po tayo dyan. 1 taon na tayo mahigit na dumaranas ng ganitong uri ng mga suliranin, at sa pamamagitan pa rin ng ating pagkakaisa, lagit-lagay nating na ipakikita ang ating pakikihamok, ang ating pakikibaka, at gayon din ang mabuting resulta, ang pananagumpay natin sa dinadala nating buhay. Sa piling po ng ating dakilang Diyos, umaasa tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nakarating din sa akin, talagang yung aking ubo, kakambal ko na to eh. Pakilayo mo sa akin, Brian, yung electric fan. Isang lokal si Sis Loyola, Santa Teresita, na kung saan ay nagpahatid balita sa akin nung isang gabi. Laki nalulungkot. Sapagkat katulad din naman ng iba nating mga kapatid na nakatikim din ng hampas ng COVID, siya po yung nag-positive. Ang malungkot na balita, yung kapitan sa kanilang lugar, kaya nais kong tawagan ng pansin yung ministrong malapit doon, yung concern, sapagkat ang gusto daw ng kapitan tila wala man lang loob na mabuti na matulungan, kundi ang gusto ay maitapon. Hindi po kasi katulad dito sa lugar namin, merong coordination yung DOH mula dun po sa barangay health worker. Barangay lang po yon, inaalam ng mga barangay health worker kung sino yung nagpa-positive, and then direktang kung meron pong nag-positive, yan po yung kino-communicate, kino-coordinate sa munisipyo. Yung namang munisipyo, meron din silang municipal health officer, DOH, na kung saan sila naman ang pupukol, sila naman ang makikipag-coordinate sa provincial health coordinator. Mas malawak po yung panlalawigan, na kung saan ay nararamdaman natin ang pangangalaga
ng ating gobyerno sa mga mamamayang tinatamaan ng sakit. Tulad po ng nangyari sa ating ibang mga kapatid na kahit na nag-positive ay mapapansin mo yung pangangalaga pa rin. So, nangyari sa kanila, parang gusto itapon na lang sa basurahan nung kapitan. Sabi ko mahalagang pagdinala yan sa isang ospital na hindi naman quarantine area. Hospital din po yun. May doktor din doon. Sabi ko, gawan nyo ng paraang mayroong kasama kasi mahalaga yung may kasama. Dahil mahirap pag may kasama, nalulungkot, wala malang mautusan sa pagtayo o sa pagpapainom ng gamot, may mga binibilian. Yan po kasi na-experience na namin ang kapatid na Luz, talaga pong hindi pumayag si kapatid na Diyos, kahit siya ay negative nun. Nagpati, ika nga sa sarili niya, sarili din namin ika nga pagdidesisyon ay nag-volunteer na rin siyang maging prox, tawag dito, maging kasama. Na kung saan pag sumama ka talaga doon alin sa dalawa, uuwi kang sabagay, hindi ka makakauwi kung positive din. Andun na rin yung pangamba na baka mahawa ka, pero bahala na. Kasi iba yung talagang may kasama. Ngayon, sabi daw ng kapitan, hindi raw pwedeng may sumama sapagkat baka daw mahawa. Saan ka ako dadalhin? Hindi rin daw alam kung saan dadalhin. Sabi ko, baka yung kapitan na yan kapitan ng talaba sa dalampasigan tuyo. Wala man lang akong pag-aalam yung kanilang barangay. Meron diyang, alamin nyo nga ako, health worker ng barangay, i-report yan sa munisipyo ang magdadala niyan. At saka meron niyang dialysis session na kailangan ding kung saan kailangan dumaan din si Sis Loyola sa dialysis. Ang sabi daw ng ospital na kanyang dating pinagdadialysisan, basta closure, total closure, pinabayaan siya, bahala ka sa buhay mo, kung saan ka magpapadialysis, bawal ka dito sapagkat ikaw ay positive. Hindi po ubre ganon. Sa nangyari po kay kapatid na Luz, yung dialysis center na kanyang pinanggalingan, ini-refer siya doon sa pagdadala na Bagaw na sinasabi doon, may report na ang taong ito ay may sakit, kailangan mag-undergo pa rin ng dialysis session. So, kailangan po may report yun doon sa pagdadala. Wala daw ganon. Sabi ko, since teacher naman si Sis Loyola, report ka ako sa principal at ang DepEd ka ako ay hindi din nagpapabaya dyan. Meron sarili kaming medical team in every provinces. Pinakikibalitaan yan, inaamoy yan, hindi para itapon, kundi para alagaan. Yan po pag sabi ko, i-report doon sa supervisor, and then yung supervisor nila, i-absorb po yan, tatawag po yan sa provincial. Hindi po pababayaan yan ng DepEd. Lalo naman tayo, hindi natin pababayaan, kaya pakibalitaan po natin. Although kagabi yun ko nabalitaan, hindi naman masasabing it's too late kung ngayon ko lang ibinabalita. So far, hindi naman nagsabi ko, i-message ako kung ano man ang update. Siguro, tayo naman sanay ng pagka hindi ka binabagabag, ibig sabihin naayos na. Sabagat ang tao, pag lagi kang binabagabag, ibig sabihin may problema. So mula kagabi hanggang ngayon, wala nang tawag. So I am hoping na baka sakaling naayos. Kaya sabi ko, pakipuntahan yung kapitan at pakisabing si Bulol. Ang gusto itapon lang. Akala mo magtatapon ng pinagsimaan ng tilapia. Hindi po pwede gano'n. So yun po ay additional information para sa atin. Calling the attention, yung pong mga ngaral natin na malapit dyan, ay ipadama po natin yung ating pagmamahal. Hindi po totoo yung i-quarantine wala nang pakialam. Hindi, nadadalo po yun. Pwede pong pumunta dun sa pagdadalan, pwedeng dalawin every other day. Hindi nyo lang makikita, pero magparamdam kayo nasa labas, may dala kayong 2 pirasong kalamansi, 3 pirasong mansanas, nararamdaman ng kapatid natin na siya pala hindi pinababayaan. At
Ipapadala po tayo dyan ng 1,000,000 at kalahati. Joke lang po. Hindi naman nangangailangan na masyadong malaki yan. Libre po yan pag sa provincial. Ang mahalaga lang ay aalamin natin, maintindihan naman ng mga kamag-anak ating mga kapatiran na tayo hindi lamang pang-spiritual, kundi maging pang-emosyonal at pang-buhay laman na. Sa agaran na tayo. Sa tayo magkakapatid. Sabi nga ni Brad Rubin kanina, ang ating pagkakaibigan sa Diyos, sa Kristo, at sa mga kapatid. Tayo ang magiging magkakasama dito sa buhay na ito. Okay, medyo napainit ako ng konti ng kapitan. Yung init, pumaporma ako ng maayos. Ayaw kong patalo kay Brad Henaro. Pinapormahan ko na pagilid-gilid. Medyo okay na. Hindi lang mawala ubo. So, ang ating pong huling dalawang paksa ay galing din po sa ating mga luma. Ito po yung aking inirevise. Inaigsi. Upang patuloy natin bigyan pagpapahalaga ang ating mga kapatiran, lalo na mga kapatid na bata. Kasi yung paksa na to, kung mapapansin ninyo, dati na natin itong kabisado, lalo tayong mga ministro, hindi sa mga bago-bago nating nag-aaral ng mga mangaral. This is the perfect chance na ma-recycle din natin, ma-review natin yung mga paksa nating pandayo, mga pangmabigatan. Kumbaga sa biruan ito yung paksang panggataan, mga fundamentals ng ating mga doctrine. So, sabi ko nga po, para sa mga kabataan, para naman yung mga bago-bago nating nagsisilaking mga bata ngayon, alam pa rin nila kung saan nagsimula ang iglesia, anong mga pangunahing doktrina. Kaya ito po, pagtsatsagaan natin. We don't have any option. We don't have any choice kundi balikan natin ang ating mga pangunahing mga paksa tungkol sa pagtatagumpay ng mga kaanib na magaganap sa araw ng paghuhukom bilang kaganapan ng pangako. Dito pa lang sa pamagat na ito, mga kapatid, napakarami nating idea na makukuha o mabubuo na maiuugnay natin sa ating mga nakaraang paksa. Iingatan natin ating mga nagdadaang mga paksa sapagkat baka minsan magkakaroon ng kontra-kontrahan. So tayo po ay mga ministro nagdadala ng mabubuting pagdadala ng diwa, pag-absorb sa lahat ng mga hiwaga o ano pa mang mga pinagpatong-patong ng mga uri ng mga pananalita. Unang-una yung sa paksa ni Brad Ruben, bigla ko naalala yung may paksa tayo, Brad Rante, nung pagbabalanse, parang nung last year, part of November, so baka ingatan natin lang yung magkaroon ng contradiction doon sa mga kapatid. Kasi nung ang dinaanan natin na paksa ng pagbabalanse, sabi ko nga noon, sa pagdadala ng buhay, hindi ka naman totally makakawala sa mundo. So, balance lang. Tama yung lagi. At napakaganda ng paksa ni Brad Ruben. Wala naman siya iko-kontra. Wala naman kontra kung nakita. Kundi yung baka yung makikinig. Sabi ka ni Brad Ruben, balance, pwedeng ako magkamali, pero si Brad Ruben hindi. Sapagat laging tama yung sinasabi ni Brad Ruben na sa ating pakikihalubilo, sa ating kapwa, pwede kang makihalubilo, pero wag mong gagayahin, wag mong isasangkutan sarili mo sa kanilang mga masamang gawa. Kaya sa huli niyang talata, sinabi niya, yung hindi sa kapatid, hindi kayo pinagbabawalan sa sanlibutan ito, kundi sa sariling kapatid na masasama. So, ibig sabihin, hindi ka nga talaga makawawala doon sa sanlibutan Pero ang pinagtatagubili ng paksa ni kapatid na Ruben, at tulad ng ating lagit-lagi ng ginagampanan, ingatan natin ang ating sarili. Hindi naman sa pinagbabawalan ni Brad Ruben na makipagkaibigan ka. Dahil sabi nga ng isang talata, maigi
ang kaibigan ng iyong, ingatan mo ang kaibigan ng iyong ama at ang iyong sariling kaibigan. Huwag kang pupunta sa iyong kapatid sa panahon ng kabagabagan. Mas maigi ang kaibigan na nasa malapit kaysa kapatid na nasa malayo. Ang ibig sabihin nun, kapatid yun na malayo loob sa iyo eh. Kapatid mo nga, hindi naman kayo malalapit ang loob. Kaya yung paksa natin nung last week, yung pagkakapatiran, si Brad Ruben din ang may gawa, no? Na talagang napaka-ganda. So, hindi tayo pinagbabawalang makipagkaibigan sapagkat mahalaga ang kaibigan. Ang ibig i-point out ng ating paksa, ingatan natin sa paglalahad. Baka mamaya dumating sa kapatid, bawal makipagkaibigan. Sabi ni Brad Ruben, bawal makipagkaibigan. Hindi po ganoon. Kundi sa panahon ng ating pakikipagkaibigan. Yung pakikipagkapwa, iba yun sa pakikipagkaibigan. Pwede kang makipagkapwa. Tinatawag ng mga kaibigan, yung ituturing mo talagang best friend. Yung hindi ikaw yung mahahawa. Kundi pwede kang makipagkaibigan din, Brother Ben, sa iba na yung ibang tao mahahawa sa iyo, sa kabutihan mo. Pero yung ikaw ang mahahawa sa kasamaan ng iba eh. Sabi nga ni kapatid na Abilino, no. Naalala ko nung araw. Ginagamit din niya ng matandang kapatid, Danny Santiago. No, that's it. So tayo, marunong tayong parang lang yan eh. Para ka lang nag-iiskoba ng plato eh. Kahit paano pa, kadami ang dumarating na yan, kayang-kaya nating ayusin na walang overlapping, walang kontrahan ang mga paksa sapagkat tayo'y mahuhusay magsipagturo. So in that part, nabanggit ko lang po, lagi po nating gawin ng may pag-ibig at pag-iingat ang lahat ng bagay. So pinahahaba ko at maiksi lang po itong akin na to. Pagsusunodin ko nito kaagad, papatubig kami ni Brad Brian din ng swimming pool at nuknukan ng init din sa Bulacan. Balak namin maya-maya pagka tayo medyo napatag na eh. After nito, tatalong kami sa swimming pool. Nuknukan ng init. Baka mamaya pagka ang inisip mo yung puro nakaka-stress, baka ma-stroke. So dito po, sabi ko nga po, alam na natin ito. Pagtatagumpay ng mga kaanib na magaganap sa araw ng paghuhukom bilang kaganapan ng pangako. Ano po yung sabi ko? Maraming idea kang makukuha dito. Unang-una, dadaanan nito yung pinaksa ko rin po. Yung issue ngayon na kailan ba tinatanggap ang pagliligtas? Sa una ba o sa huli? Naalala nyo yun? Yan po yung doktrina ng mga Baptist Church at ng mga born-again Christian na kapag nabautismohan ka, ay ligtas ka na agad. Saan dito pumasok yon? Doon po sa huling pangungusap, tingnan niyo mabuti, kaganapan ng pangako. Yung pangako, kaya nasabing pangako, walang nangangako na agad sa nangako, binigay agad. Parang pasalubong yan eh. Walang pasalubong na ibinigay agad bago umalis. Diba? Yung salitang pangako, mga kapatid, kung matino lang din ang iintinding katulad natin. Pag sinabing pangako ng Diyos, sa huli yun yung binibigay. Kaya nga pangako sa huli eh. Parang hunos yan eh, parang sweldo. Kung walang taong nagpasweldo sa manggagawa, nanggagawa pa lang pinasweldo na. Papangakuan mo yan. It's either tuwing 15 o tuwing 30. Ang pagkakaiba lang ng sweldo sa pagliligtas, yung sweldo minsan nababali yan eh. Sabi nga ni Brad Oji, paano kay bale? Matindi rin ang kuyukot nito sa bumbunan. Kaya ito gustong-gusto na magturo eh. Paano daw yung bale? Oo nga, kaya sabi ko, ay yun ang pagkakaiba. Pag binalihan ka na agad. Kasi pag hindi pumasok, yari ka. So ano ang mapupurbetsyo natin din? Anong idea makukuha natin dito? Pag may salitang pangako, mga kapatid, sa huli yun. Pag pinangakuan ka ng tatay mo, anak, magpakabait ka. At pag uwi ko meron kang bisikleta. Pangako yun. Kailan yun darating?
pag umabot dun sa termino ng araw na sinabi niya kung kailan siya babalik. It's either mamayang hapon, pangako pa rin yun, mamayang hapon yun. Ang pagkakaiba lang sa paghuhukom, hindi sinabi yung date kung kailan babalik. Pero dito sa matatalinong tao, dito pa lang mahalata mo na yung pagtatagumpay, dito pa rin sa word na pagtatagumpay, Brad Dante, grammatically speaking, ano po Brad Ruben, walang nagtagumpay na simula pa lang ay nagtagumpay na agad. See? Yung gustong magbisikleta, paglalabas pa lang ng gate, hindi masasabing nakapamisikleta na yan. Kailangan lumabas ka muna. 3 oras ka muna magbisikleta sa mga kabundukan, puntahan ka sa Biak na Bato, San Miguel, ginanong puntahan dito, Norsagaray, even si Brad Behel na anak ng kapatid na galing, minsan yung nakawala, ay makita namin nag-Mayday yan, nasa Luneta. Ganong layo yung mula Bulacan na nakarating ng Luneta. Ano pag-uwi niya? Sabi niya, tagumpay. What's the point? Kaya nga yung mga word na to, makapangyarihan to. Dito pa lang nakakaalaman ako sino matino. Yung salitang tagumpay, kailan nakukuha? Sa simula o sa huli? Yan naman si Brad Will, gigil na naman niya doon sa paksa na yun. Nadaanan lang po yun. Ang sinasabi ko, napakasarap tingnan ng pamagat na to sapagkat dito pa lang malalaman na ng isang taong matuwid, isang taong mayaman ang isipan doon sa mga mabubuting turo na nais ng Diyos na ilahad sa tao. Ano po? So ulitin natin. Ang pagtatagumpay. Kailan yung pagtatagumpay? Sa una o sa huli? Sa huli po yun. Sino magtatagumpay? Mga kaanib. Kailan magaganap yung pagtatagumpay? Sa araw ng paghuhukom. See? Nakita natin yung logic. Samantalang milyon ang taong naniniwala na kapag nabotismohan na agad ay nagtagumpay na at tinanggap na yung pangako. Tama po ba yun? Ang tawag doon, lugaw. Non-essential. Sabi na usong-uso ngayon. Akalain mo yung lugaw hindi raw essential. So dito pa lang, isang tinginan, isang bagsak. Brad Bok, kumusta ka dyan? Isang bagsak ano? Ano ibig sabihin nito? Nagkakaintindihan tayong lahat na yung pagtatagumpay nating mga kaanib, magaganap yan sa araw pa lamang ng paghuhukom bilang katuparan na tila baga ito isang diploma sa araw ng pagtatapos. Okay po. So, yan ang mga bagay na dapat nating maihayag sa ating mga kapatiran. Ngayon, konti lang ang bitukan nito, konti lang ang palaman nito. May tumatawag niya, nagtitinda yata ng upo. So, puntahan po natin yung mga unang bahagi. At lumabas lang sandali at merong mga abala doon. Sa dojo yung tubig ko nga. Marami kang commercial ni Brad Roel. Hindi ko napakabalitaan. Baka kaya yung kapitan mga kaibigan din natin Hindi naman, siguro. Kaya mong pindutin? Sige. Sa una po nating tanong, mga kapatid, upang tayo hindi na lumawig, saan itinulad ng Diyos ang kanyang mga lingkod? At bakit ba kailangan yung ito nga pinag-uusapan nating pagdatagumpay sa huli? Saan ba tayo tinulad? Efeso 6:12, ganito ang sinasabi. Nadadali dibdib ko ng electric fan. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan,
laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. So mapapansin natin dito it has something to do with our lives. Ating buhay sa mundong ito, nahati yan sa dalawa Sinasabing ating pakikipamuhay, ating pakikibaka, sa bawat pagbangon natin sa umaga, ay bagaman tayo ay kang nagpupursige para mabuhay. Nandiyan ang ating hanap buhay, nandiyan ang ating pakikisama sa pamayanan, ang mabubuting pagkilos at gawain patungkol sa magiging bunga ng iyong maghapon. Na kumbaga sa isang mangingisda ay kinakailangan sa hapon ay may uwigang isda. Part of our material kind of living. Pero kahit pa tayo namumroblema, ang unang-una ngayon pinag-uusapan ngayon yung mga essential na pangangailangan ng tao. Kung ba't ngayon kahit ECQ ang binubuksan lang mga tindahan na kumbaga nagtitinda ng mga essential. Ano ba ibig sabihin ng essential? Mahalaga. Ikabubuhay ng tao. Kahit pa tayo nakararanas talaga. Ika nga aminin na natin ng totoo na hindi madaling mabuhay sa mundo. Kailangan mo ng essential things na makasasatisfy sa iyong pangailangan. Pero sabi pa rin ng Bible, bagaman naghihirap tayo, hindi madaling makuha ang isang butil na bigas, hindi yan ang pakikibaka. Hindi pa yan, hindi lang yan. Yan lang naman ibig sabihin yan Bagaman ikaw ay nakikipagpunyagi sa kahirapan, and mostly sa ating mga kapatirin, talagang tayo itinalagang kung sino yung maliit, kung sino yung hirap-hirap ang buhay, siyang nakita-kita, siyang tayong pinagpala, pinagtiyap ng tadhana na magkasama-sama dito sa bansang iglesia. Bagaman tayo nakakaranas ng mga pighati at mga pasakit at mga kahirapan, itinuturing po ng Biblia na hindi pa ito yung laban. Hindi kaya ka nabubuhay yung pakikibaka mo na yun iyan na magliligtas sa iyo. Hindi po. Ang tunay nating pakikibaka ay hindi yung ginagawa natin ngayon para tayo makapagsaing sa hapon. Kundi ang tunay na pakikipagbaka natin yung laban sa masamang pamunuan na maaaring makaapekto sa iyong kaluluwa. Yun lamang po ang punot dulo ng talata na ito. Na sa ating pakikipamuhay, mayroong tinatawag na mga makapangyarihan na maaaring pagmulan ng iyong kapariwaraan, ng ating mga kapatiran, ang pagbabago ng ating isipan, pagbabago ng ating pananampalataya, manggagaling yan sa maraming kadahilanan. Pwedeng maaaring sa ibang pamunuan, sa ibang kapangyarihan, at maaaring sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Hindi ang kadilimang material, kundi ang kadiliman ng pagdidilim ng isip, pagdidilim ng mabuting paniniwala, na ibang mga paniniwala. Ang ating pong laban ay ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So kanino po tayo inihambing? Tayo inihambing sa araw-araw na tayo mga mandirigma, na laging handa na maingatan ang ating sariling kaluluwa, kasama na yung kaluluwa ng ating sambahayan at ng ating minamahal na mga kapatiran. Ano po ang pahayag pa naman na nakasulatan tungkol sa ating pagiging mandirigma? Bakit tayo itinuring na mandirigma? May ano ba dito sa daigdig? Pakinggan natin. Unang Pedro 5:8. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. May mahalaga ding diwa dito na kinakailangan nating makita at makita ng mga kapatid. Hindi ko mo sinabing mandirigma, araw-gabi ka na lang digma ng digma na nakikipag-battle ka. Lahat na makita mong tao ay gusto mo debatihin at gusto mo asikasuhin at kulang na lang magkasuntukan kayo ng mga taong nakakatalamitan mo, ano? Merong naka-experience na ba kayo ng taong ganon? Na kahit sa mga informal na harapan ang gusto pag-usapan parang lagi siyang magaling.
Meron kaming tsuhi ni Brad Rante. Brad Rante, naalala mo yun? Yung nagtitinda ng manok. Na sa tuwing makikita natin, hindi na tayo nakapagkwentuhan ng kahit ba mga dahon ng talahib, mapag-usapan man lang. Ang laging gusto putputan. Sabi ko kay Brad Rante, nagsisipaan kami ng paa ni Brad Rante, huwag natin patulan nito at hindi pag pag nilabanan ko ito, katabi ng mawala pagiging mag-anak. Ang pagiging mandirigma hindi naman laging lulusubin mo yung mga kapwa at hindi Ano sabi? Magpigil ka nga Magpigil ka. May alam kang tama, ingatan mo yun. Turo mo sa anak mo, turo mo sa sambahayan mo, turo mo sa mga kapatiran. Magpigil ka. Kung ayaw ng kapwa mo dun sa hayaan mo siya. Bahala siya sa buhay niya. Magpuyat. Maging alerto, maging alisto, maging curious ka, maging conscious. Nalaman yung mga nagaganap sa paligid. Ganun lang At lagi nating antabayanan, lagi nating isipin na yung kalaban na dyablo, na hindi po iyan katulad ng mga nakadrawing sa comics na may sungay at may buntot, na may daladalang maitim na pangkalawit na bagay, na hindi yan. Ang dyablo espiritu lang yan, papasok lang yan sa isip mo Pagpasok niya sa isip mo, ikaw na yung dyablo. Napakabilis pumasok ng isip ng dyablo sa katauhan ng tao. Hindi totoo yung drawing na may sungay. Ang magiging dyablo, tayo, pag pinasok tayo ng masamang hangarin at masamang isipin. Iyan hindi natutulog ang dyablo. Gumagala, humahanap ng masisila. At hindi humahanap ang dyablo ng taong masama. Tandaan po natin yan. Ang hahanapin niya tayo. Lahat ng taong mabuti ang isip, yan ang gustong-gustong ispadahin. Yan ang gustong-gustong pasukin ng dyablo. Tandaan po natin yan. So, sa pagiging mandirigma, kinakailangan lagi tayong maging alerto. O pangatlong talata, saan natin inilalaan ang ating pagiging puyat, ang pagiging mapagpigil, pagiging matalino, pagiging maalerto, pagiging masikap at masipag na lingkod ng Diyos sa loob ng IDB. Sundan nga po natin ang isang mahalaga naman talata dito sa Apokalipsis 12:9 hanggang 12. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang dumadaya sa buong sanlibutan, siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Talagang binanggit naman na nakasulatan na hindi prente ang mabuhay dito sa sanlibutan. What they mean by prente, hindi ka pwedeng mag sa walang bahala. Hindi mo pa pwedeng isipin na yung mga nababasa natin, being happy is just a choice. Meron tao na ang katwiran nila do what you think is right, be happy for what you are, mga ganyan Kung ano maisip mo, makapagpapaligaya sa iyo, gawin mo. May mga katwiran ganun We do not need to change. Just accept me for who I am. May mga ganong katwiran na hindi ko kailangan magbago. Tanggapin mo ako kung sino ako. May mga ganong kalokohan sa buhay ng tao kaya nga po nauso religion para tayo patinuin. Para siyang ating sundin. Sapagkat napakaraming mga bagay na pandaraya sa sanlibutan. Yung mga ganong gumugulo sa isipan ng tao, kani-kanyang mga prinsipyo, kani-kanyang mga mga nagpapalakas loob, lalo na sa mga kabataan. Ang pinakamadali at pinakamahusay naman na madaya ng masamang prinsipyo ay mga kabataan, mga estudyante. Papasok yan sa paaralan na lulugo-lugo pag naturuan niya ng masamang mga prinsipyo, pag-uwi aktivista na. Marami pong ganyan. Nakala mo ba sinong mahuhusay, sinong magagaling sa pagdadala ng buhay? Yan ang kinakailangan ng bantayan. Sa ating mga magulang, bantayan natin mga anak natin. Sa ating mga mangaral,
Be a good leader. Laging bukas ang ating gate. Ano po, kapatid na Ruben, Sis Perisa, Brad Lante, laging bukas ang ating gate. Papasok at palabas. Lahat ng gustong magmangaral, bukas ang gate, pasok. Lahat ng ayaw na, tinatamad na, bukas ang gate para lumabas. Pinag-uusapan namin kagabi ni Brad Brian, ating kasangguni rito, at ni Brad Rante, yung ating gagawing circular. Ako na may gumagawa ng paksa. Sabi ko, sa totoo ka, kung ang psychology ka ako ng tao madali. Diba kung yung circular na yan formalidad na lang yan. Ang tao ako pag yun lang mabalitaan mong naisumbong ka, sapat na yun. Na circular sa buhay mo na. Magpapakatino na ako. Yung psychological ng buhay natin hindi naman nadadaan dyan sa papel Ano, Bradrante? Sabi ko, ako mabalitaan ko na nakarating pala sa taas yung aking pamimisaysay. Sabi, mabisang circular na sa isip ko, hindi na ako makakatulog noon. Sabi ko, kahit maliit yung ating circular, gagawin pa namin ni Brad Rante yun mamaya Sabi ko, makipag-usap muna kay Brad Ruben. And then, 6 months. Ang totoo niyan, yung due process na sinasabi natin. Gusto ko nga rin marinig yung side. And that's the real purpose of having the due process. So, iniisip ko kagabi, paano kaya? Kasi daw, kaya nga hindi nakakarinig ng ating aral, hindi rin naman siya masyadong sanay sa cellphone. So, baka walang cellphone, hindi natin masisik. Ganyan din po kasi kami sa DepEd kaya nag-modular kami, hindi lahat ng bata may cellphone. So, pag nagtetest yung mga bata, hindi nakakasagot yung mga walang cellphone. So, it is part of the consideration na tinitingnan po natin. Sabi ko, mali din namang kaagad patawa natin ng parusa, Brad Ruben, Brad Rante, nang hindi pa naman nakakausap or sino man sa atin. Ano ba ang number? Ano ba yung para makausap kami? And iniisip ko naman, sino man po sa atin. At since si Brad Ruben ang agaman yung recommendation, salamat po Brad Ruben at inyong pinarating din sa akin. Ipapasalamat po ako. Kung malapit kay Brad Ruben, gawa na lang natin ng paraan. Huwag natin i-circular. Para lang tayo nagpaparangalan sa isa't isa nun Sapat na yung alam niya. Mag-usap po tayo, pumunta ka Brad kay Brad Ruben at sabihin mo, Kobe, gusto mo pa talaga? Bakit? Kung totoo yung sumbong, idepensa mo. Kung wala tong katotohanan, idepensa mo. Ngayon, kung totoo, huwag kayo magkakagalit nung nagsumbong. Yan ang problema, bagas may sumbungan after nung sumbungan, magagalit na yung nagsumbong at yung isinumbong. Isa sa tinitingnan natin yan. Gusto natin parang lukot na damit na basta pag pinalanse, okay Kasi mahal natin ang lahat. Ayaw nating palawakin, ayaw nating ibalita yan sa lahat. Mabalitaan ng kapatid. Sila yung mga idol, problema. Let us just be, and let us treat this in an automatic way. Self-discipline. Mahalaga, kapag-usap po kayo kay Brad Ruben, alamin natin ang mga damdamin. Kung talaga bang ayaw na, palayain natin. Hindi naman para itiwalag. Baka gusto maging miyembro lang. Baka minas-minas tayo sa binibigyan ng honorarium buwan-buwan. Kasi yung honorarium natin tinatanggap galing sa mga kapatiran yan kung ngayon hindi naman natin magagamit. Baka akala ninyo hindi marunong magalit si Brad Ruben. Ayoko din ng namumroblema.
Paggawa ng circular, nabubusit pag umahawak ng cellphone. Mula nung mauso yung laptop at saka tablet, gusto ko gumanon na lang ng gumanon lagi. Ayoko nang... So, ganun po yung ating... Actually, nung una, mayroon ding balita sa akin about naman dun sa kapatid na nag-asawa na raw ng iba. Hindi po sa hindi ko inintindi, kundi nag-asawa na pala, hayaan na yun. Ayoko mag-intindi ron. Salamat din at laging pinararating po sa akin. Lagi po nating binibigyan yan ng konsiderasyon. Ngayon, ito yung medyo malala. Hindi ko naman sinasabing super lala. Okay, naniniwala at kaibigan ko rin po itong ating pinag-uusapan. Brad, puso sa puso. Tayo nagkakasama rin naman. Huwag mo sayangin yung pagkakataong binibigay sa'yo. Ang tao lahat ay nagkakamali. Ako man ay nagkakamali din. Tayong lahat. May panahon pa para baguhin at isa ako sa malulungkot kung sasabihin mo bukas na ayaw mo na. Hindi sa ganun lang. Hindi sa ganun lang. Ako man ay umiinom din eh. Pero kaya nga lagi dun sa kinakwento ko na natutunan ko sa tatay ko. Kung hindi mapigilan sa iyong pag-inom, wag kang papasok sa bakura nang ikaw'y lasing at hahampalusin kita ng urang. Yun ang sabi ng tatay ko sa akin. Kaya ako hindi nahahalata akong pagkat tila rin lang hindi maiwasan yung paghigop-higop ng kakaunting alak na yan. Talaga namang pagpasok ko sa bakura namin, hindi mo mahalat para akong bagong paligo. Ang isip ko'y sariwa. Pero lalo't pag may aralan yung hindi ka magising at ikaw may hangover, ibang usapan na yun. Isang linggo mo nang hindi naiisip yun. Wala kang pag-aabang, wala kang pag-i-interest man lang ng kasabikan. Baka ang naibili mo pa ng alak yung honorarium. Narinig ko sa lolo ko nung araw, kaya kapit nabili na tinamaan na nega ng kulog. Tinamaan na nega ng kuto. Ayun ang mga narinig ko eh. Kasi ako taga-masahin niya nung araw. Nagpipigil din minsan magagalit yun. So this is clear. Okay na po ito. At kung ano po yung magiging pag-uusap ninyo ni Brad Ruben, i-document naman ni Brad Rante yan at ipapasa na lamang po dito para tayo magkaayos-ayos and hopefully, pero kung sakali man at anumang mangyari, Brad Ruben, ano po ang ating pong disciplinary measure? 6 months. Pero since mabuti na lang at ECQ, tinitingnan din naman natin yung buhay. Nagtuturo ba siya? So, 6 months muna walang turo. Pero, ito gaano kita kamahal. May tatanggapin ka pa rin honorarium. Pambili-bili man lang ng asukal at kamote. Dahil pagkapati yan ay inalis baka hindi madama yung ating pag-ibig. Manapunta. Tuloy-tuloy po tayo. Ang kanya mga anghel ay inihagis na kasama niya. So let us always be aware na sa mundo natin, hindi lang natin to mundo. Ang mundong ito hindi mundo ng kabaitan at hindi mundo ng kasayahan at kapayapaan. Kapiling natin dito ang mga anghel ng dyablo. Ang mga kaparaanan kung paano sumasama ang isip ng tao, lalong-lalo na ang mga minamahal nating mga kapatid. Kaya lagi nating isipin, meron tayong kinakailangang ipagtagumpay. Ayan, papasok yung ating paksa. Tayo lagi araw-araw ay nakikidigma, lumalaban sa dyablo. Kinakailangang araw-araw ay meron kang palatandaan na ikaw ay nagwawagi hanggang sa ikaw sa dulong huli ay magtagumpay. Yung pagwawagi araw-araw, hindi pa natatapos yan sapagkat pagsapit ng pagsikat ng araw sa kinabukasan, buhay ka na naman. And that means makikipagdigma ka na naman uli. Kung gusto natin na matapos ang pakikidigma, kinakailangan mamatay tayo muna. Sino sa inyo yung gusto tapos ang digma? Hulong.
Yung ayaw ng araw-araw ay nakikidigma, mauna na. Ako gusto ko pang makidigma na makidigma. Ang gusto ko nga maging buhay, Brad Ruben, ay mga 120 man lang eh. Ako araw-araw ay lakad ako ng lakad, pawis. Nagbabaras ako. Kahit sa bintana ay nagbabaras ako. Hindi lang mawala sa hapon eh, konting vitamin. Malaan eh, baka ako ma-circular. At wag nating kalimutan, always be relaxed. Lahat ng bagay may ayos natin kapag ikaw ay relax. Yung paksa natin nung nakaraan, yung galit, medyo manipulate natin sa maayos na kaparaanan. Diretso tayo. Ano ang malakas na pamuksa na ginagamit ng dyablo laban sa mga lingkod ng Diyos? Tayo ang gustong targetin ng dyablo. Pakinggan natin, Marcos 4:19. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan. Yung mga survivals natin, yung pagsusumakit, yan yung kasipagan mo, ang iyong mga pangarap sa buhay, anything na pumapasok doon sa pagsusumakit. Lahat tayo nagsusumakit eh. Pero na lang yung mga tamad. Yung mga tamad eh, hindi nagsusumakit. Sumasakit ang likod niya kadutulog. Yung tamad. Sumasakit ang likod kadutulog. Pero yung tao masipag, yung taong mapagmahal sa sambahayan, sa pamilya, sa kapatiran, lagi yung nagsusumakit. Iba yung nagsusumakit sa sumasakit. Masakit ang balakang kasi lagi nakaupo. Masakit ang leeg kasi hindi makikilos. Lagi lang nasa isang lugar. Ayaw magsikap. Ang tinatawag na pagsusumakit sa sanlibutan, yung ikaw ay kumikilos para sa ikasasaayos ng buhay. Ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at tandaya ng mga kayamanan, ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Okay. Sinabi ko, maging masipag. Sabi ng talata, minsan, yung pagiging masipag din ang sumisira sa salita. Kaya nga sabi ng Biblia kanina, magulo dito sa mundo. Magpakabuti ka, magpakasipag ka, sumasama ka rin sa huli kasi nakakalimot ka sa Diyos eh. Kaya kinakailangan magaling ka mag-manage. Pero lalo namang hindi pwede yung hindi ka malang nagsusumakit. Yung hindi ka malang nakakakita ng konting pera, konting salapi. Kasi yung iba, para lang makaiwas dun sa daya ng salapi, ayaw na lang magsikap. Mali din naman yun. So, sabi, mayaman yung pananalita nito. Ang sabi, hindi naman ko mo sinabing ito ang kayamanan o pagsusumakit sa sanlibutan ay dumadaya, hindi ka na magsusumakit. Pwede. Basta lang, tandaan mo na baka sakaling iyan ang sumira sa'yo. Ba't ba natin pinag-aaral ang ating mga anak? Pinag-aaral natin ng nurse, pinag-aaral ng abogado, medical technologies mo, ang iba sa ating engineer. Di ba? Kasi gusto nating gumanda buhay nila eh. Pero lagi nating pinapaalala sa lahat ng kapatid, anak, kung ikaw may nagsusumakit, baka sakaling dumating ang time yumamang ka, tandaan mo sinasabi sa Marcos 4:19, madalas itong kayamanan, itong pagsusumakit, itong pagpupursigi, yan ang sumisira sa religion, yan ang magpapahiwalay sa iyo sa Panginoon, yan ang magpapataligod sa iyo sa Diyos, pero hindi ipinagbabawal. Sinasabi lang na baka sakali ito sumira sa iyo, pero hindi bawal magsumakit. Ano po? Ngayon, diretso tayo, lalong-lalo na ang usaping salapi. Napakaraming tao na ang nasira sa salapi. Ito yung ginagamit na pandaya ng dyablo. Pakinggan natin. Unang Timoteo 6:9-10. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. May double meaning yan. Iyan yung mga pinaliliwanag ko kanina. Hindi ko manabasa mo ito, itatamarin ka na. Para ka isang robot na naubusan ng AA na battery. Ang talatang ito ay isa lamang warning, isa lamang paraan ng paghahatid sa tao ng warning, babala, nakaalinsabay ng ating pagsusumakit at pakikihamok, pagpupursigi
na mairaos natin ang pangangailangan ng ating pamilya. Ang iba sa tao ay natutokso. Ang iba sa tao ay nasisilo. Nasisilo sa maraming mga pitang hangal at mga nakasasama na siyang naglulubog sa tao. Sinabi ba dito na dahil ang pagsusumakit o ang pagnanasang yumaman o ang pagnanasang ikaw ay makatapos sa pag-aaral? Kasi what's the sense na mag-aaral ka kung ayaw mo naman pala magtrabaho? Diba? The real essence na kung bakit sinasabi natin sa mga anak natin, anak magtapos ka, anak mag-aral kang mabuti, anak ito kuhanin mo. Kasi after ng pag-graduate, ang gusto natin, magkaroon sila ng hanap buhay na maayos. Pero dito sa talatang ito, ang sinasabi na kailangan nating laging banggitin sa kapatid, hindi masamang magnasa na ikaw ay umunlad ng buhay. Basta wag mo lang kakalimutan ng Diyos. Kasi pag naituro ito ng mali, tatamaring magsikap ang mga bata. Hindi na po ako mag-aaral. Sabi po sa talata, kung ako po maging isang doktor, baka yumaman ako . Abe, hindi masamang maging doktor, hindi masamang maging mayaman. Basta ikaw, huwag kang lilimot sa Diyos. Sinasabi lang dito na kadalasan, ang naglulubog sa tao, ang nagpapahamak sa tao, ay ang pag-ibig sa salapi. Ano ang remedy? What is the remedy? What is the medication for this problem? Laging paalalahanan ang mga nagsisikap nating mga anak, ang mga nagsisikap nating mga kapatid, ang mga nagsisipag abroad, ang mga magagandang uri ng trabaho. Huwag kayong kakalimot sa paglilingkod sa Diyos. Yan lang ang susi niyan . At bahagi yan ng ating ipinagtatagumpay. Mahusay lang tayo pag magbe-birthday, papasalamat sa Diyos. Akala natin sapat na yung nagpasalamat sa birthday. Hindi mo ba naiintindihan na yung 365 days na araw na ibinigay sa iyo ng Diyos? Napakaraming bagay ang daladala niyan. Hindi lang amang yung alalahanin mo yung nag-birthday ka. Kundi sangkaterba, sangkatutak, sandamakmak na biyaya ang tinanggap mo sa buong taon. Baka pinagpapasalamat mo lang yung naging buhay ka lang. Hindi yun. Pagpasalamat mo na lagi kang inililigtas ng Diyos sa kasamaan, lagi kang ginagabayan ng ating Panginoong Kristo, ng ating mga mangaral sa kung paano matitino ang buhay ng mga kapatid. Nakaraos ka, nagwagi ka sa lahat ng pagsubok sa loob ng isang taon na hindi ka napahiwalay sa iglesia. Napakaraming bagay na dapat na ipagpasalamat. Hindi lamang yung ang reason pag nagbe-birthday na alala mo yung birthday mo. Kundi dapat maintindihan ng mga kapatid na laman ng isang taong pakikidigma at sa pagsapit ng iyong kaarawan, palatandaan na isang taong kang nakidigma at nagwagi at tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban. Kaya iyan ang mga malalalim na bagay na dapat na maintindihan ng mga kapatiran. Sa ating pagbabatuloy sa mga huling bahagi ng ating paksa, paano makikipaglaban naman ang mga lingkod ng Diyos sa kaaway upang lagi nating maigiit yung pananagumpay sa bawat taon ng ating buhay hanggang sa huling pagtatagumpay na ating makakamit. Efesos 6:16 hanggang 17. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. What is that? That is spiritual. Ang kalasag ng pananampalataya nasa iyo. Nasa puso mo yan. Self-discipline. Asa iyo ang kalasag niyan? Kapag ka binitawan mo ang kalasag, pag umalis ka ng bahay at iniwanan mo kalasag, katabi ng pag nakasalubong mo diablo, wala ka man lang maipamitik doon sa diablo. Ano ba yung kalasag na pwedeng iwanan? Yung pagpapahalaga. Pag nawala yung pagpapahalaga mo, pag lagi ka ng tulog, pag hindi ka na nagising, hindi mo na naaalala, nawawala ang pagpapahalaga. Nawawala ang talim ng at talas ng sibat na siyang kalasag ng pananampalataya. At siya rin namang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama
na kung pababayaan, iyan ding kalasag na yan, yung tulis ng kalasag na yan ang siya rin papatay sa sarili mo. Pag pinabayaan mo, hulong. Pag diyan ka nadapa, diyan mo pala naiwanan, nadapa ka, tusok ka doon sa sarili mong kalasag. Yan ang dapat nating maingatan. Nasa atin ang kalasag. Huwag nating pababayaan. 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu. Puro spiritual tong sinasabi na to. Turbante ng kaligtasan, yung turbante, yan kinikid-kid, binubuhol sa katawan yan Ibig sabihin ng turbante ng kaligtasan, kung gusto mo bang maligtas, sa huli yan sa huli. Sa graduation yan. Kung gusto mong umabot dun sa dulo ng pagpananagumpay, huwag mong alisin yung pangarap na ikay maligtas. Ibuhol mo sa sarili mo. Kaya meron lagi nakabuhol sa tiyan ni Brad Brian. Sabi ko, ano ba yung may nakatali nag-arter, yung pala wallet. Baka naniniwala ka na sa mga pamahiin. May nakabuhol na lubid na may wallet. Parang ganon. Kung gusto mo yung kaligtasan, pangarap mo maligtas, ibuhol mo sa bumbunan mo. Isalaksak mo kung gusto mo, ibaon mo sa puso mo yan ng literal para lang wag mo makakalimutan Ang problema sa atin minsan nakakalimut. Kaya nga matalino ang Biblia, ano sabi? Magsikuhan ng turbante. Ano ba ginagawa sa turbante? Binubuhol. Baka mainam pa yung mga bakla. Yung mga bakla Brother Antana, may tinatali yan sa ilalim ng puwit para hindi bumukol. Pag naliligo, inaalis. Ako, bukol na bukol. Pag-aalis na ng bahay, wala. May turbante, binubuhol yun Nabalitaan ko lang naman. Baka mas mainam pa yung bakla. Hindi nakalimot magbuhol ng turbante ng kanilang kabahagi. Pero yung tayo, yung kaligtasan, pag gusto mong hindi makalimutan, ibuhol mo na parang turbante. Tayo gumamit din ng tabak ng Espiritu. What do you mean by that? May talim. Na hindi ka pwedeng gipitin, hindi ka pwedeng talunin ng kahit na ano pa mang espiritu man ang kalaban mo, espiritu ng masama, meron kang tabak. Hindi yung makarinig ka lang ng mabuti-buting espiritu magaling kung Biblia din ginamit, nasama ka na rin doon. At ang tingin mo Biblia ginamit, di sa Diyos yun. Hindi, pati Diablo, Biblia din ang ginagamit, tandaan po natin yan. Huwag kayo maghintay ng Diablong ang sinasabing Biblia ay puro kasamaan. Ang ginagamit din ng Diablo, Biblia din natin. Diba? Ganun kagaling ang Diablo. Pag namigay ng pera yan, kamukhang kamuka. Kaya ang makakaharap ng mga kabatiran nating nadadaya, Biblia din. Kaya pag wala kang tabak, walang mangyayari sa buhay mo. Ngayon pa ba tayo susukoy, nagkakamatay na yung mga... si Soriano, nasa na? Wala na. Unti-unti na lang babagsak yun. Nakita mo yung mga kapatiran nila, ang pine-play sa TV, puro video din niya. Kasi wala nang magaling sa kanila, kundi Soriano lang sa atin, kung lang dami tayo magagaling. Ilabang ko sila kay Brad Marlon hindi sila tumagal. At pa si Brad Edwin, si Brad Otek, gigil na gigil yan. Si Brad Boy Bugtong, si Brad Reynante, lalo na si Brad Bok. Kapupok-pok yan ng junk shop gigil na gigil din niya makindigma. Kahit mamatay ako kadami-daming papalit. Baka si Brad Aldos lang hindi sila mabra. Sapagkat tayong lahat ay may taglay ng tabak ng Espiritu. Iyan yung salita ng Diyos. At ang magiging kalaban natin, salita din ng Diyos na ginagamit ng Diablo. Yan ang lagi natin tandaan. Ingatan, sa puso ang aral ng Diyos. Awit 119:11. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso. Ganyan tayo dapat. Upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Maraming magagaling din sa silong ng langit. Maraming iglesyang maaaring puntahan ng ating mga kapatiran. Tayo maraming maaaring puntahan kung tayo magtatalo sira sa sumpaan. Parang asawa yan Maraming magaganda sa paligid Pero kung hindi ka magiging tapat,
sa sinumpaan mong siya lang mamahalin mo, ay pwede ka lumipat-lipat. Pero sapagkat ikaw sumumpa ka, na siya lamang iyong mamahalin, ay parang salita yan ng Diyos na iingatan mo sa puso mo upang huwag kang magkasala. Ano pa man ang mga lumabas na mga magagaling dyan, mapalad mo sa TV o kung sino-sino pa mga magsasabing, nakita ko na ang bayang banal, hindi mo yun iintindihin. Sapagkat iniingatan mo yung salita ng Diyos, yung mga bagay-bagay na natutuhan mo mula sa pag-aaral sa loob ng ating pangasiwaan. Iyan ang matatanim, iyan ang matatandaan ng ating puso. Iyan din ang magiging dahilan upang hindi tayo manlupaypay, hindi tayo magkasala laban sa Diyos. Para saan ba yung ating pinagtsatsagaan na to? Hindi naman para sa iba yan Actually, hindi ito para sa Diyos Di ba may paksa tayo? Sino ang nakikinabang kung maglingkod ka sa Diyos? Sabi ng Diyos, ako ba? Sino makikinabang dyan? Tayo. Hindi kaya ka paglilingkod para paggalingin mo ang kalagayan ng isang kapatid. Hindi para matuwa ang Diyos. Hindi, sinasabi lang natin, Panginoon, naway maging kalugod-lugod sa iyong dakilang pangalan ng aming mga handog. Sinasabi lang natin yun. Pero lahat ng mabuting bagay na ating ginaganap, ang ating pagiging tapat sa Diyos, ang makikinabang niyan tayo, hindi ang Diyos. Aanin ng Diyos yung katapatan mo. Aanin ng Diyos yung awit mo. Hindi naman, kaya ka lang pinakikinggan umaawit, tinitingnan lang kung ikaw ba'y nakakaalala pa sa Kanya. Kaya pinakikinggan ng Diyos ang panalangin mo, hindi sa kailangan niya ng panalangin, kundi tinitingnan niya kung ikaw ba'y marunong pa manalangin. Kung ikaw ba'y marunong pa sumamba, kaya ka hinahanap. Pero kung ikaw mismo ayaw mo na, go. Sapagkat hindi mo iningatan sa iyong puso ang salita ng Diyos. Continue. Upang taglayin ang pangako ng Diyos. Sabi nga po natin, walang pangakong ibinigay agad sa una. Yung pamana ng magulang, hindi binibigay ka agad sa una yan. Kaya nga maraming anak ay minsan nagtatampo sa magulang. Baka mauna pa akong mamatay, hindi pa kami pinamamanahan. May mga ganun, mga pangyayari. Kasi usually nga, ang kategorya at ang kultura ng buhay ng tao, yung pamana, ibinibigay, pagpatay na. Sa huli yun. Pagpatay na yung magulang. Yung ibang mga anak ay gusto buhay pa yung magulang, ay kunin na yung man Parang mga baptist Nakikipagpunyagi pa, nakikipagdigma pa, gusto ligtas na agad Sarap paglapugin ng hampas. Lagi na lang ako napapagalit, Brad Oji, isang tubig nga dyan. Ano ba yung yelo na yan? Parang may halo-halo yata yan. Masarap pala rin yelong may gatas na rin. Meron pa may saging. Kaya lang, may saging, dahon. Upang taglayin ang pangako ng Diyos. Apokalipsis 21:1. At nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito yung laging sinasabi ng mga saksi ni Jehovah Buti pa yung saksi ni Jehovah Ang pagkakaalam nila sa bayang banal sa susunod sa huli pa. Doon nadaig nila Baptist. Kasi yung Baptist ngayon bayang banal na Puro mga siraulo. Matanda tuloy ako. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Yan sa ayang banat ng mga saksi ni Jehovah Nawala na ito. May bago naman. At ang dagat ay wala na, tuloy, 2. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y mananahan sa kanila. Sila'y magiging mga bayan niya
at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Kasi matatapos na yung mundo nun eh. O ng pananambitan man. O ng hirap pa man. Tapos na yung mga pagpupunyagi, pagsusumaki, matatapos na lahat yan eh. Pagdating ng Bayang Banal. Tayo pala dadating doon. Hindi Bayang Banal ang dadating dito. Gaya ng paniniwala ng Saksi ni Jehovah. Tamad yung Saksi ni Jehovah. Ayaw umakyat eh. Ang gusto yung langit at saka yung lupa bababa din. Ito tamad. Sarap paghambalusin. Yun na lang ang gagawin mo. Sarap kaya nang gumaganon-ganon yung kaluluwa mo. Ano? Sarap nun eh. Kit tamad. Napapainit ang ulo ko. Magkakaroon ng dalamhati o pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi. Sino yun? Diyos yun. Sa kanyang kanan, mayroon din nakaluklok. Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Pangako yan eh. Yan yung pagtatagumpayan eh. Yun yung pinag-uusapan natin kanina ng pangako. Na hindi nakuha agad sa simula sa bautismo ang akala ng iba nakuha na. Hindi. Sa huli yan. Darating. Sa panahon ng babaguhin ng Diyos ang lahat. Ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ibig sabihin, pangako yun. 6. Sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Kailan yon? Sa graduation yon. Mayroon bang kabubutis mo palang itagumpay na? Baka lapugin ko na ang pasya. Nagagalit na naman ako. Sorry. Sabi ka, bobotis mo palang itagumpay na agad. Saka nakakita nun. Kahit naman yung mananakbo sa mga athletic meet eh. Pagputok ng baril na gano'n, kailangan tatakbo ka muna. Doon ang tagumpay sa dulo. Hindi dito. Kakaporma mo pala, tagumpay na agad. Sira ba ulo nun? Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Yan yung pangako sa atin. Sabi sa atin, sikapin mo lahat. Pagbutihin mo. Alamin at intindihin mo yung mga pangakong ito sapagkat ang salitang ito ay tunay at tapat. Lahat ng mga pinakong mga binanggit kanina, darating ang bagong langit at bagong lupa. Hindi ibig sabihin ng mundo, kundi ang ibig sabihin lang nun, bagong panahanan. Bagong lugar yun. Sapagat ang lupa ay itinuring na panahanan ng tao. Pag sinabing bagong lupa, not necessarily na lupa pa rin. Ibig sabihin, yun ay makatang pananalita na panibagong panahanan. Doon ka mananahan. Sa Bayang Banal, sa piling ng Diyos. Tandaan natin yan, sapagat yan ay salitang tunay at tapat. Sabi ni Kristo, nagawa ng araw, di handa na yun. At ang magtagumpay, magmamana ng bagay na ito, yung inihanda ng mag-ama. So, matamis na pangarap sa bawat isa sa atin, yung tayo magtagumpay. At ang pagtatagumpay, tandaan natin, hindi yan makakamit hanggat hindi tayo nakikidigma. Araw-araw, kinakailangan nating makidigma sa lahat ng mga pagsubok na dumarating. Mabuti-buti pa nga inaabot natin, hindi naman araw-araw na mahirap ang buhay. Paminsan-minsan nakakaranas tayo ng kasiyahan. Salamat sa poong may kapal na laging sumusubaybay sa atin. Lagi tayong tinutulungan sa lahat ng mga bagay. Kaya naman tayo po ay nagkakaisa. Lagi nating pinapaalaala sa pamamagitan nating mga mangaral, tayo po ang siyang bubuhay palagi ng pangarap. Ang magkamit ng mabuting pangarap na dapat taglayin ng bawat isa sa mga kapatiran sa atin po yan magsisimula sa ating lahat. Pag tayo mismo ang nawalan ng pangarap, napakaraming madadamay.
Sampulan mo pag umayaw ang tatay, kasama asawa, pati mga anak ni kasama. Napakarami kong nakakitang ganon. Magkakakampi yan sampulan mo isa, dadamay na lahat yan Kaya mo nang mahirap na magsalita. Sa huling talata ng ating paksa. And after this, we're going to have a 10 minutes break. Sa mga hindi magtatagumpay, sa mga hindi natin makakasama sa ating makabuluhang pakikidigma, na hindi naman ganong kahirapan, kung magsama-sama lang masaya din naman, ayos lang, smooth ang buhay, ganito lang ang dumating sa atin, tiyagain lang natin ito, sama-sama din tayo magtatagumpay. Sa hirap man o ginhawa, basta sama-sama. Sabi nga ng isang talata, anong pagkabuti at pagkaligaya, makita ng Diyos ang kanyang mga anak na nananahan sa pagkakaisa. Magkaisa lang tayo. Napakasarap tumungtong doon sa panahon ng tagumpayan. Pero sa mga hindi magtatagumpay, Apokalipsis 21:8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Namatay ka na nga sa una, nabaril ka dahil sa kalokohan, pangalawang kamatayan pa inabot mo ulit, asupre naman. Ang umaabot sa ganyan yung mga taong walang kwenta Buhay pa, nakikita mo nang walang patutunguhan ng buhay, walang pagsisikap, walang pagsasaayos, spiritual man o material, wala kang makitang katinuan. Iyan ang ating kagandahan sa loob ng bayan ng Diyos. Unti-unti nating nadidevelop. Wala nung mga sinasabi natin na yan. Lahat ng mga kapatiran sa loob ng bayan ng Diyos, mula sa mga mangaral, sinisiguro ko, simula bukas, matitino na tayong lahat. Maayos na lahat. Sisig na lahat. At tayo makikita ng Diyos na lalo pang magiging isang masiglang bayan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at ng ating pagkakaisa. Maraming salamat.